May nagtanong sa akin, "Good day po sir, grabe naman po ito. Lahat po ng contacts ko pinadaanan ng text. Nasa ospital po ako naka-confine sir dahil po sa depression. Tapos ganyan po sila. Pati po anak ko na minor nakatanggap ng text. Ano po ba ang gagawin ko? Di pa po ako makakabayad sa ngayon. Tapos ang laki na po ng tubo. Sana po mapansin nyo Sir Rai." Ito po, nagpadala po siya ng screenshot ng message na pinadala sa kanyang mga contacts. Possible scammer alert. Kilala niyo po ba si... Pakisabihan po ang taong ito na magbayad. 10,530 pesos po yung tinataguan niya. Pinautang po namin siya ng maayos. Sana naman makipag-coordinate siya at huwag niyang takasan tong utang niya. Note, once na hindi po magbayad to, kayo po sisingilin namin ng utang. Nakalista po kayo as co-maker ng utang niya. Salamat po. Salbahe talaga tong mga to, no? Okay, ito po, no? Una sa lahat, bago natin huhimayin to, pakalmahin nyo yung sarili ninyo. Nakita nyo at na-hospital na kayo sa depression, no? Huwag nyo masyadong pansinin itong mga ganitong klase ng message kasi po talagang sisirain ho nila, no, yung inyong pag-iisip. Kasi yun lang naman ho talaga habol nila, ma-depress kayo, no? Kasi hindi naman talaga ho sila marunong maningil. Ano po, no? Actually ho, may criminal liability po sila rito, no? According po sa ating Data Privacy Act, no? Kasi bawal ho, no, na i-message or ilabas yung inyong information. At lalong-lalo na po na singilin kung hindi naman ho dapat singilin. Ano po? Pinakamagandang gawin niyo po is dumulog ho kayo sa National Privacy Commission, no? Kasi ho sila ho ang may kapangyarihan, no, para po panagutin, no, itong mga ganitong mapang-abusong mga online lending apps na to dahil po sa paglabag sa Data Privacy Act. Ano po? So dun ho kayo dumulog, no? Screenshot nyo po, no, lahat yung mga ebidensya, no? So, manghingi ho kayo ng tulong doon sa inyong mga contacts na pinadalan ng mensahe nitong mga ola na ito, no? At kunin nyo po yung mga mensaheng pinadala sa kanila, no? Tapos po, i-email nyo po sila. Ano po, padala nyo po sa National Privacy Commission at sila na po ang bahala dyan. Okay po? So, himayin po natin tong pinadalang message dun ho sa isa sa contacts po ninyo, no? Loko-loko ho talaga di po ba? Ang sabi niya po dito, no, pakisabihan daw ho kayo, no, na magbayad, no, ng halagang 10,530, no. Ang masakit ho kasi dito, sinabi ho yung kumpletong pangalan ninyo at yung inyong cellphone number. Okay? Bawal po yun, no. Hindi ho dapat inilalabas yung mga ganitong klaseng sensitive na information. Kaya ako sinabi ko sa inyo, dumulog kayo sa National Privacy Commission, no? Tapos, sinasabi nila dito na pinautang daw po kayo ng maayos. Paano hong maayos? Di po ba? Kasi kung maayos nyo hong pinautang, no, itong mga kliyente ninyo, no, yung mga ola, makinig ko kayo, ha? Hindi ho aabot sa ganito. Bakit? Unang-unang nilabag nyo po is yung the Truth in Lending Act, no? Hindi nyo naman ho in-inform yung inyong mga kliyente kung ano yung pinapasok nilang responsibilidad. Sinabi nyo ho ba kung magkano yung magiging processing fee? Hindi. Sinabi nyo ho ba yung magiging interest? Hindi rin. Sinabi nyo ho ba na 7 araw lang ibabayaran na? Hindi rin po. Mali nga ho yung pagkaka-advertise nyo Sinasabi nyo 120 days or 90 days, tapos after 7 days, babayaran na pala. O nililin lang nyo yung mga nyo, kliyente po ninyo. O, tapos yung iba ho,
hindi pa tapos mag fill out ng kanilang application, pinadadala nyo na kagad ng pera dun sa kanilang e-wallet. Matindi kayo. Bakit sasabihin nyo pinautang nyo ng maayos? Hindi nyo pinautang ng maayos. Tinrap nyo yung yung kliyente ninyo ninakaw nyo na lahat yung mga detalye, tapos ihaharas nyo pa ng ganito. Tama ho ba yun? Kayo, tanungin ko, mga taga-Ola, tama ba yun? Tuloy po natin yung paghihimay dun sa Tapos ito po napakalaking kalokohan talaga. Sabi niya, once na hindi po nagbayad, kayo po ang sisingilin namin ng utang. Kasi daw nakalista kayong co-maker. Ano ka ng titing? Anong nakalistang co-maker? Ang co-maker po sinisi-ID din yan, wine-verify din ho. Hindi ho yan nililista. Pumipirma rin yung mga co-maker. Tinakaw nyo na nga yung contacts, ginawa nyo pang co-maker. Ano ba namang klase kayo? Wala talaga kayong alam no? Puro talaga kayo bobo Okay ng tete. Ninakaw nyo na yung contacts. Ginawa nyo pang co-maker kuno. Ba't nyo sisingilin? Kinalaman? Kayo nga kumuha nung detalye doon sa sa cellphone nung kliyente ninyo. Si dadamay nyo, ganyan. Kinalaman yan? Wala akong kaalam-alam yung mga yan. Iniistorbo ninyo. Basta nakalagay sa phone book. Basta nakalagay sa miss call. Basta nakalagay sa receive call. Basta nakalagay dun sa kung nagpadala ng message. Padadala nyo ng ganyang kalokohan ninyong mensahe. Sisingilin nyo pa. Di ba naman kayo puro tanga? Pinalaman nung gagawin nyo co-maker? Ang co-maker po, sinisi-ID din po yan at pumipirma yan sa kontrata. Sige nga, kung lahat ng contacts ginawa nyo co-maker, saan pipirma yon? Mababasa nyo pa ba yung kontrata kung may kontrata kayo, kung lahat yung pipirma? Bobo. Titing, makagawa lang kayo ng pangharas no? Hindi kayo marunong mag-isip. Lahat co-maker. Ewan ko sa inyo. Mabalik ko tayo dun sa nagtanong, no? Magpagaling ho kayo, no? At sa susunod huwag nyo pinagpapapansin itong mga ganitong klase ng mensahe. Dahil alam na alam naman po natin na harassment lamang po yan. No? Ang payo ko sa inyo, magpagaling ho muna kayo. Tapos mag-ipon ho kayo, no? Kung may trabaho ho kayo, mag-ipon kayo, no? Para ho mabayaran nyo na yan, no? Huwag nyo hong paparsyalan. Bayaran nyo ho ng buo, no? Kung natatandaan nyo po yung yung halaga nung kailangan yung bayaran, no? Yun ho ang bayaran po ninyo, no? Yung pong principal tsaka yung interest lang, pwede na yun. Huwag nyo nung bayaran yung yung penalty, no? Kung hindi nyo naman natatandaan at nabubuksan nyo pa yung apps, tingnan nyo po, no? Yun ho lang ang bayaran ninyo. Tapos i-complain nyo sa sa National Privacy Commission, no? Pati ho sa SEC, no? Sa lahat ho ng ng sangay ng gobyerno na po pwede nyo silang i-complain nyo po. Yan, ipa-flash ko po sa sa inyong screen. Ayan po lahat sila. Okay? Diyan ho kayo mag-complain. Tapos dahil nga ho kayo ina-ospital, para ho kayo makompensate, i-demanda nyo po, no? Harassment, no? Pinakamaganda po niyan, dumulog ho kayo sa abogado. Pakita nyo lahat ng ebidensya ninyo para po ma-guide kayo kung anong tamang kaso ang po pwedeng isampa sa kanila. At manghingi ho kayo ng danyos. Yun ho ang magiging compensation ninyo, no? Para ho sa nangyari sa inyo, kasi na-hospital ho kayo nagkaroon kayo ng depression
Di ba mga loko-loko yan? So, kailangan lang ho talaga na ma-compensate kayo. Di po ba? Pero bayaran nyo po yung inyong nahiram. No po, kasi obligasyon yan. No? Pag ho tayo ng hiram, meron ho tayong obligasyon na bayaran po yung ating nahiram. No? Wala ho kayong ibang maririnig po sa akin, kundi bayaran nyo po yung inyong utang. Ano po? Kasi po, nagamit nyo po yung pera. Ano po? Nasa batas po yan na kailangan pong bayaran ng utang. Obligasyon po yan eh. Kaya nararapat lang po, nagampanan po natin yung ating obligasyon. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!